Marami ang nagtatanong, bakit hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus? Ang mga pamilyar sa Biblia ay dapat na magkaroon ng kamalayan na ang ilang mga kaganapan ay magaganap sa mundo bago ang pagbabalik ng Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus, "At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulimihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan." Napapansin ng maraming tao na tumitindi ang mga sakuna. Nakikita nila ang mga pangyayaring ito bilang katuparan ng mga propesiya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi ba ito nagtutulak sa atin na isaalang-alang na maaaring bumalik na ang Panginoon? Maaaring sabihin ng ilang tao, kung bumalik na ang Panginoon, tiyak na makikita natin siya. Dahil hindi pa natin nakita ang Panginoong Hesus na bumababa mula sa mga ulap, nangangahulugan ito na hindi pa siya bumalik. Sa katunayan, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo ay nangyayari sa dalawang yugto. Una, isang palihim na pagdating at pagkatapos ay isang pagpapakita sa publiko. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Kayo rin naman ay mangagsihanda sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating." Ang anak ng tao ay tumutukoy sa isang normal na tao na ipinanganak ng isang tao, tulad ng Panginoong Hesus na ipinanganak ni Maria. Nagpakita siya na karaniwan at normal sa labas, ngunit siya ay ang pagkakatawang tao ng Diyos, ang Diyos mismo. Kung ang Panginoon ay dumating sa mga ulap na nagpapakita sa isang espiritual na katawan, hindi siya matatawag na anak ng tao. Ang Diyos na nagkatawang tao lamang ang matatawag na anak ng tao. Bakit nagkatawang tao ang Diyos at naunang dumating ng palihim? Sa katunayan, ito ay nauugnay sa gawaing gagawin ng Diyos sa mga huling araw. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw." Sa mga huling araw, babalik ang Panginoon para magsalita ng maraming katotohanan at gagabayan tayo sa mga ito. Ibig sabihin, gagawin ng Diyos ang gawaing paghatol simula sa bahay ng Diyos sa mga huling araw. Magsasalita siya ng mga salita para hatulan ang mga tao, linisin ang mga tao, at sa huli ay gagawing malinis ang mga tao. Gagawa ng grupo ng mga mananagumpay at aakayin sila sa kaharian ng langit. Matapos magawa ang grupong ito ng mga mananagumpay, ang Diyos ay magpapababa ng malalaking sakuna upang gantimpalaan ang mabuti at parusahan ang kasamaan. Sa oras na iyon, ang Diyos ay magpapakita sa lahat ng mga bansa at mga tao ng hayagan sa isang puting ulap. Lahat ng hindi tumatanggap sa Kristo ng mga huling araw na lumalaban sa Kanya ay iiyak at mangangalit ang kanilang mga ngipin sa kapahamakan. Matutupad nito ang hula sa pahayag. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nangagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Kaya, nais mo bang tanggapin ang ikalawang pagdating ng Panginoon? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento at sabay nating tanggapin ang Panginoon.